Si Sun Tae ay hindi lang isang simpleng chef, siya rin ang may-ari ng Mimiro, isang maliit pero dinadagsang kainan. Sa unang tingin, mukha itong normal na restaurant, pero ang totoo, ito ang paboritong tanghalian ng mga pinakamabagsik na gangster sa Korea. Isang araw, nakatanggap ng urgent na tawag si Sun Tae at ang kasama niyang si Kang Pyo. Agad silang sumugod sa isang eskinita kung saan ay nandoon si Panho na buong tapang na hinarap ang kalaban na gang ng nag-iisa. Nagtaka si Panho kung bakit dalawa lang silang dumating at relax na relax pa. Dito na nabunyag ang katotohanan, ang tatlong ito ay hindi ordinaryong miyembro lang, kundi mga makapangyarihang underboss ng kilabot na Sagupa Gang. Isang matinding bakbakan ang sumiklab nang magsimula silang rumesbak, na nagpayanig sa buong lugar. Nadagdagan ang mga kalaban. Mabuti na lang at dumating ang kanilang big boss na si Deso at mga miyembro nila upang tuluyan ng magapi ang kalabang grupo. Kinagabihan ay nagpainom ang kanilang big boss. Pinangaralan sila nito at nagsabi na sa grupong iyon ay walang iwanan. Isa para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Sinabi pa niya na konti na lang at makokontrol na ng kanilang grupo ang buong Korea, dahil ilang teritoryo na lang ang natitira sa mga kalaban. Mula roon ay pinlano nila ang susunod nilang mga pagkilos. Kinaumagahan, personal na isinagawa ng tatlong underboss ang bawat misyon ng walang bitbit na mga tauhan. Sumiklab ang rambulan sa iba't ibang dako ng lansangan na nagdulot ng matinding gulo. Hindi nagtagal, matagumpay na nasakop ng Sagupa Gang ang underworld ng Korea. Ipinatawag sila ng isang mataas na opisyal na nagngangalang Insul para sa opisyal na turnover. Dito kinilala si Don Lim bilang pinakamalaking crime boss sa bansa, at ginawaran sila ng isang malaking office building bilang bagong headquarters. Lumipas ang 10 taon at malaki na ang ipinagbago ng buhay. Lalo pang umasenso ang Mimiro, at nakakapagpasweldo na ito ng 12 ng empleyado sa tulong ng asawa ni Sun Tae at ng kanyang batang assistant na si Taegyu. Isang araw, habang dagsa ang customer, bumisita ang mga kinatawan ng Hana Bank para i-inspect ang restaurant dahil nag-a-apply si Sun Tae ng loan para mapalawak ang negosyo. Nagustuhan ng mga banker ang pagkain at nagulat sila nang malaman na ang sikretong recipe ay umaasa lang sa mga simple at tradisyonal na sangkap. Nangako silang aaprubahan ang loan sa isang mahigpit na kondisyon, hindi dapat masangkot sa anumang krimen si Sun Tae at ang kanyang asawa. Dahil sa requirement na ito, nag-away ang mag-asawa kinagabihan. Nasira na ang bait ng kanyang asawa dahil gangster underboss pa rin si Sun Tae at libreng kumakain lagi ang kanyang mga tauhan, kaya nalulugi ang kanilang negosyo. Depensa naman ni Sun Tae, ang mundo ng gangster ang nagdala sa kanya ng tagumpay. Natigil lang ang sumbatan nang pumasok ang anak nilang si Mimi. Na-casual lang na nanghingi ng pera na parang namangotong sa mga miyembro ng gang. Dahil sa pagkabigla sa inasal ng anak, kinaumagahan ay kinausap ito ni Sun Tae habang papunta sa paaralan. Nang tanungin niya kung sino ang matalik niyang kaibigan, sumagot si Mimi na walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Nakonsensya si Sun Tae habang nakikitang iba ang trato ng ibang bata sa kanyang anak. Naisip niya na ang kanyang pamumuhay ang naging dahilan kaya nanakawan ang kanyang anak ng normal na buhay bilang isang bata. Samantala, minalas naman si Don Lim. Na-reject ang kanyang bank loan application dahil sa kanyang masamang reputasyon. Sakto namang dumating si Sun Tae para kumalma ito. Nang sumapit ang gabi, naglabas ng saloobin si Don Lim. Inamin niya na ang pagiging top boss ng Korea ay nakaka-pressure, nakakalungkot, at kailangan niya pang uminom ng gamot palagi. Tahimik na nakinig si Sun Tae at iniabot ang kanyang resignation letter. Sa gulat ni Don Lim, automatiko siyang bumunot ng balisong pero sa halip na isaksak, ibinigay niya ito kay Sun Tae. Ang talim na ito ay sagradong simbolo ng kapangyarihan ng Sagupa Gang na nagbibigay ng proteksyon sa sinumang humahawak nito. Sa pagbibigay nito, ipinakita ni Don Lim ang kanyang malalim na tiwala. Habang hinahangad na sana ay makapili rin siya ng tahimik na buhay. Pag-uwi ni Sun Tae, niyakap siya ng kanyang asawa. Laking pasalamat na sa wakas ay mabibigyan na nila ang kanilang anak ng normal na kinabukasan. Kinaumagahan, gumuho ang kanilang pag-asa. Inanunsyo ni Insul na natagpo ang patay si Don Lim sa kanyang pribadong silid. Inimbestigahan ng hepe ng pulisya na si Chun Sik si Sun Tae dahil siya ang huling nakitang kasama ng boss. Matapos marinig ang mga detalye, napagtanto ng lahat na bumigay lang si Don Lim sa tindi ng bigat ng pamumuno.
Habang dumarating ang mga karibal na gang para makiramay, naghanda naman si Panho na pumalit bilang second in command. Gayunpaman, isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Malaking halaga ang naiwang utang ni Don Lim. Para maprotektahan ang kanilang reputasyon, nagpa siya ang mga nakatataas na kailangan nilang makahanap ng bagong pinuno na kayang ayusin ang krisis ng grupo sa pananalapi. Nagdaos ng closed-door meeting si Insul at ang top council para pag-usapan ang tatlong kandidato. Si Kang Pyo, na walang takot pero kasalukuyang nakakulong. Si Panho, na porsigido pero walang suporta ng mga pinuno. At si Sun Tae, na para kay Insul ay ang perpektong opsyon. Kinaumagahan, pumunta si Sun Tae at ang kanyang asawa sa Hana Bank para pirmahan ang investment sa expansion ng kanyang restaurant. Habang binabasa ang mga tuntunin, nag-init ang kanyang ulo. Kapag naiugnay siya sa operasyon ng gang, kailangan niyang bayaran ng 5 beses ang halaga ng orihinal na loan. Pinalamig ng asawa ang kanyang ulo, at naging opisyal ang kasunduan. Kinagabihan, nagbaba ng isa pang bomba si Insul, inaasahan na maghahanda si Sun Tae bilang susunod na pinuno ng Sagupa Gang. Mariing tinanggihan ni Sun Tae ang alok para protektahan ang kanyang pamilya, ngunit nagmamatigas ang konseho, na nagsasabing maaari naman niyang pagsabayin ang pagpapatakbo ng restaurant at ng gang. Iginigiit naman ni Panho na kaya niya, pero walang seryosong nakikinig sa kanya. Para maresolba ang deadlock, nag-schedule si Insul ng isang malawakang eleksyon sa loob ng 3 araw. Sa panahon ng kampanya, naunang sumalang si Sun Tae. Imbes na magtalumpati, naghain siya ng mga tray ng kanyang sikat na luto. Sinabi niya sa karamihan na kapag hindi nila siya ibinoto, pakakainin niya ang lahat ng libre araw-araw. Sumunod namang sumalang si Panho na may nagbabagang sigla, ngunit dedma ang mga tao, kaya napilitan siyang baguhin ang kanyang diskarte sa gitna ng desperasyon. Samantala, relax lang si Sun Tae, kampante na walang kabog-abog na matatalo siya. Ngunit biglang nagunaw ang kanyang mundo nang tumakbo ang isang empleyado bitbit ang resulta. Labag sa lahat ng inaasahan, si Sun Tae ang nailatag na bagong boss ng Sagupa Gang. Kinaumagahan, mariing sinabi ng kanyang asawa na hindi niya susuportahan ang pagiging leader ni Sun Tae ng sindikato. Sa desperasyong makaiwas sa iaatang na responsibilidad, naisip niyang gumawa ng krimen upang makulong siya. Pumunta siya sa bangko at umutang ng 10 bilyong won nang walang collateral. Nang tumanggi ang manager, sadyang gumawa siya ng gulo at sinuntok ang manager para maaresto siya. Gayunpaman, idineklara siya ng mga awtoridad bilang biktima. Tumanggi si Chief Chun-sik na ikulong siya dahil kapag nakulong si Sun Tae ay magsasara ang Mimiro at mawawalan ang hepe ng paborito niyang kainan. Sa seremonya ng eleksyon, lumabas sa pinal na bilangan ang isang landslide na tagumpay, nakakuha si Sun Tae ng 328 na boto, habang 2 lang ang nakuha ni Panho. Bago pa opisyal na may hatid ni Insul ang panalo, biglang sumugod ang byuda ni Don Lim na si Mrs. Hong. Tumanggi siyang tanggapin ang resulta, sabay bunyag na kalalaya lang ng kanyang anak na si Kang Pyo mula sa kulungan. Iniharap si Kang Pyo, ngunit sa halip na manghingi ng boto, ginulat niya ang kanyang ina nang i-endorso niya si Sun Tae. Dahil tumakas si Kang Pyo sa eksena, nagtangkaring umalis si Sun Tae, ngunit hiningi ni Insul na ibalik muna niya si Kang Pyo. Natunton siya ni Sun Tae sa isang dance studio, kung saan nadiskubre niya na walang interes sa krimen si Kang Pyo. Ang tunay nitong hilig ay ang pagsasayaw ng tango, na natutunan niya sa loob ng kulungan. Dumating ang galit na galit nitong ina na hindi matanggap na mas pinili ng anak ang pagsasayaw kaysa sa kapangyarihan. Ngunit buo na ang pasya ni Kang Pyo. Sa araw ng kanyang malaking tango audition, tinangka siyang hulihin ng mga tauhan ng gang ni Sun Tae. Nakipaglaban si Kang Pyo gamit ang pagsasama ng tango moves sa pakikipagbakbakan, pero dahil sa aberya ay na-late siya sa oras, na nagresulta sa agaran niyang disqualification. Sa wi at bigo, napansin niya si Sun Tae na nanunood kaya inakala niyang set up ang lahat. Samantala, natapos naman si Taego sa pagde-deliver ng pagkain sa daungan at lihim na nakipagkita kay Chun-sik. Lumabas na si Taego ay isa palang undercover agent na nakatalagang mag-imbestiga sa bentahan ng droga sa loob ng gang. Nagpahayag ng inis si Chun-sik, dahil ang mga maling ulat ni Taego noon ay naglagay sa sarili nitong karera sa panganib. Balik sa Mimiro, 2 customer ang nag-order ng maraming pagkain at biglang bumagsak dahil sa food poisoning.
Laking gulat ni Sun Tae na sumugod sa kusina at nadiskubre na sadyang may naglagay ng kemikal sa mga manok. Pagbalik niya sa dining area, nakita niyang naghihintay si Kang Pyo. Ganti pala ito dahil na-disqualify siya sa audition. Gumuho ang reputasyon ng restaurant magdamag sa social media. Dahil sa tindi ng hiya, kinumpronta ni Sun Tae si Kang Pyo sa daungan sa harap ng mga pinuno ng gang. Sumiklab ang isang brutal na tapatan, na nagtapos sa pagkahulog ng dalawang lalaki sa ilog. Kumalat ang balita na pinapalagay ng patay ang dalawang nangungunang kandidato, kaya automatikong napunta kay Panho ang pamumuno ng Sagupa Gang. Gayunpaman, buhay na buhay at ligtas pala sina Sun Tae at Kang Pyo na nagtatago sa isang silid sa likod ng Mimiro. Sinadya nilang pekein ang buong insidente tulad ng mga pekeng pananaksak para lang makatakas sa kanilang mga responsibilidad sa gang. Nabulabog ang kanilang katahimikan nang pumasok sina Insul at Panho sa restaurant hating gabi. Habang nakikinig sa usapan, nalaman ni Sun Tae at Kang Pyo ang isang nakakangit-ngit na lihim. Si Insul ang nagpapatay kay Don Lim at pinalabas niya lang itong nagpakamatay. Pagkatapos ay pinwersa ni Insul si Panho na tumulong sa isang malakihang operasyon ng droga. Sabay banta na ipaparana sa kanya ang sinapit ng dating boss kapag tumanggi ito. Kamuntikan nang sumugod si Sun Tae sa galit pero pinigilan siya ng mga kasama. Habang nagtatago, nagpanik si Kang Pyo dahil hindi sila pwedeng pumunta sa pulisya habang legal silang patay. Dito na inihayag ni Sun Tae na matagal na niyang alam na undercover officer si Taego dahil palagi nitong nakakalimutang itago ang kanyang uniforme. Imbes na bugbugin, binibigyan siya ni Sun Tae ng mga peking impormasyon para maligaw ang mga pagsalakay ng pulisya. At ninanakawan pa niya ng bala ang baril nito para sa kaligtasan. Ngayong nagkakaisa na sila, ang bago nilang misyon ay ibunyag ang kalokohan ni Insul at ipaghiganti si Don Lim. Ipinakita ni Taego na ang kanyang katawan ay nilagyan ng mga nakatagong kamera na matagumpay na nakarecord sa buong pag-amin sa pagpatay. Kinaumagahan, sinubukan ni Taego na ipakita ang footage kay Chun-sik, ngunit pinalayas siya ng hepe dahil sa kawalan niya ng kredibilidad. Dahil ayaw sumuko, nagpa siya ang tatlo na sila na mismo ang magpapabagsak sa operasyon ni Insul. Sa araw ng malaking transaksyon ng droga, nag-undercover si Taego bilang driver at ibinahagi ang kanyang live location kina Sun Tae at Kang Pyo. Sa tagpuan, nagduda si Panho sa kakaibang galaw ni Taego at pinilit siyang tseke ng mga droga. Sa tindi ng panik, napilitang kainin ni Taego ang mga ito, na naging dahilan para mawala siya sa kanyang sarili. Sa kanyang high na estado, nag-umpisa siya ng isang live broadcast kay Chun-sik at nagtangkang arestuhin ang gang sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang mga daliri na parang baril. Napagkamalan siyang nagtitrip kaya nakatikim siya ng sipang kabayo. Sakto namang sumugod sina Sun Tae at Kang Pyo. Bago makipag-away, tinanong ni Sun Tae ang karamihan, kung sino ang gusto ng libreng tanghalian habang buhay. Agad-agad, higit sa kalahati ng mga miyembro ng gang ang lumipat ng kakampi. Sumiklab ang kaguluhan. Hinarap ni Kang Pyo si Panho, at tinalo ito gamit ang kanyang sikat na tango fighting style. Samantala, pinadapa naman ni Sun Tae ang lahat ng humarang sa kanyang landas. Nagtangka namang tumakas si Insul bitbit ang isang malita ng pera at droga ngunit sinalubong siya ni Sun Tae at mga miyembro ng gang na bumaliktad sa kanya. Napaligiran ng kalaban, nagbitiw si Insul ng isang mapanlinlang na talumpati na humihingi ng simpatsya, ngunit sa sandaling ibinaba ni Sun Tae ang kanyang bantay, bigla siyang sinaksak ni Insul. Mabuti na lang at naharangan ito ng suot niyang proteksyon. Mabilis na ginapos ni Sun Tae si Insul gamit ang simbolikong balisong na ibinigay sa kanya ni Don Lim. Dumating si Chun-sik kasama ang mga backup at tinanong kung sino ang tunay na pinuno ng Sagupa Gang. Lihim namang umalis si Kang Pyo para pumunta sa kanyang tango class na nag-iwan kay Sun Tae para gumawa ng pinal na desisyon. Binuwag niya ang gang doon mismo sa lugar ding iyon. Tinanggap ito ng mga miyembro, na nangangakong babalik sa tuwing tatawag siya basta't may kasamang libreng tanghalian. Lumipas ang panahon at na-promote si Taego bilang hepe ng pulisya. Sa huli, ang aral ng kwento ay simple lang, kapag nagulo ang buhay mo, pekein mo ang iyong kamatayan, magluto ng masarap na pagkain, at mamigay ng libreng tanghalian, dahil lumalabas na nare-resolba nito ang problema sa buhay.